Welcome, Hami Recap. Ang i-recap natin na series ay ang I Perry Everything. Si Noor ay namuhay kasama ang kanyang may sakit na ina. Inaalagaan ito at inaasikaso ang lahat ng gawain sa bahay. Nang pumanaw ang kanyang ina, naiwan siyang mag-isa. Ang tanging hiling nito ay mamuhay siya ng malaya. Kaya ipinagpatuloy niya ang kanyang pang-araw-araw na gawain at natutong umasa sa sarili. Isang araw, nakakita si Noor ng isang gabay para sa mga adventurer sa kanilang bukid, aklat na dati niyang binabasa kasama ang kanyang ama. Naalala niya ang mga salita ng kanyang ina kaya nagpasya siyang sundin ang kanyang pangarap at maging isang adventurer. Kinabukasan, binisita niya ang libingan ng kanyang mga magulang at sinabi ang desisyon niyang umalis ng tahanan. Habang naglalakbay sa kagubatan, hinarap niya ang hirap ng daan hanggang marating niya ang hilagang kanlurang kaharian ng putik. Pagpasok sa pangunahing tarangkahan, namangha siya sa lahat ng nasa paligid, pati sa mga tao, na para bang ngayon lang siya nakakita ng mga ito. Naglibot siya hanggang makarating sa guild ng mga adventurer ngunit agad siyang tinanggihan dahil bata pa siya. Nang sabihin niyang isa siyang ulila, naawa ang tagapangasiwa at pinayuhan siyang mag-enroll muna sa maharlikang paaralan ng pagsasanay upang matuto ng kapakipakinabang na kasanayan tulad ng paggamit ng espada o mahika. Masiglang sumali si Noor at piniling maging mandirigmang may espada. Nagsanay siya gamit ang kahoy na espada hanggang isang kaklase ang gumamit ng mahikang apoy, na ikinagulat niya. Lumipas ang ilang buwan ngunit hindi pa rin siya marunong gumamit ng mahika. Sumuko ang guro niyang si Sig at sinabing ang tanging natutuhan niya ay umiwas sa mga atake. Pinayuhan siyang humanap ng ibang landas. Bigo ngunit determinado, umalis si Noor at sumali sa paaralan ng mga mandirigma. Ngunit sinabi ng tagapangasiwang si Danog na mahina ang kanyang pangangatawan at malalagay lamang siya sa panganib. Sinubukan din niya sa paaralan ng mga mangangaso ngunit tinanggihan dahil kulang siya sa pakiramdam sa armas. Maging sa pagiging especially iya ay nabigo siya. Patuloy siyang nagsikap matuto ng kapakipakinabang na kasanayan ngunit lahat ng paaralan ay tinanggihan siya dahil wala raw siyang talento sa mahika o lakas. Sa huli, itinuring siyang walang silbi. Bumalik siya sa guild at nagulat ang pinuno ng malamang 3 buwan siyang nagsanay ng walang natamong bagong kakayahan. Tumanggi itong irehistro siya bilang adventurer. Umuwi si Noor na wasak ang loob ngunit hindi sumuko. Gumawa siya ng kahoy na espada at nagsanay mag-isa, nakatuon sa pagharang ng mga atake, ang tanging kasanayang natutuhan niya. Makalipas ang 1 taon, kaya na niyang harangin ang 10 espada ng sabay-sabay. Pagkaraan ng 3 taon, 100 espada. Pagkalipas ng 10 taon, kaya na niyang pigilan ang libo-libong atake, ngunit wala pa rin siyang ibang kasanayan. Nagpasya siyang bumalik sa kaharian ng putik at muling sumubok. Sa guild, nalito ang bagong tagapangasiwa sa kakaiba niyang kakayahan. Nang hindi siya merhistro, dumating ang dating tagapangasiwa at nakilala siya makalipas ang 15 taon. Matapos marinig ang kanyang kwento, sinabi ng pinuno na maaari lamang siyang tanggapin bilang isang F-rank na adventurer, na limitado sa mga simpleng gawain sa lungsod. Masaya niya itong tinanggap at natanggap ang kanyang lisensya. Puno ng galak na sa wakas ay naging adventurer, nagsimula siyang kumuha ng maliliit na gawain sa lungsod habang patuloy na nagsasanay tuwing may libreng oras. Isang araw, pumasok siya sa isang bundok at nakita ang isang halimaw na may ulo ng baka na may hawak na bihag. Marami ng adventurer ang napatay ng halimaw hanggang silang 2 na lamang ng bihag ang natira. Desididong protektahan ang dalaga, nagbato si Noor ng mga bato upang gamblein ang halimaw gamit ang taktikang hit and run. Nang sugulin siya nito, hinarang niya ang mga atake hanggang magsimulang mabitak ang kanyang espada. Nang balingan ng halimaw ang dalaga, agad siyang sumugod at hinarang ang palakol nito. Nabali ang kanyang espada ngunit nagpatuloy siya sa pakikipaglaban hanggang tuluyang bumagsak ang halimaw. Nakalaya ang dalaga at nagpasalamat sa kanya. Ngunit si Noor, nalulungkot para sa mga nasawi, ay nagsabing wala siyang mahalagang pagkatao at tahimik na umalis, batid na mahaba pa ang kanyang lalakbayin. Pagkaraan ng ilang sandali, ang dalagang si Linterbird ay lumuhad sa harap ng mga bangkay ng mga adventurer hanggang samahan siya ng kanyang bantay at humingi ng paumanhin dahil hindi siya nasamahan mula sa simula. Ipinaliwanag niya na walang saysay ang pagkakaroon ng bantay sa pagsubok ng mga tagapagmana ng trono. Dumating si Dawen at sinabing kailangan na nilang bumalik sa kastilyo dahil nais siyang makausap ni Rain.
Samantala, iniisip ni Rain kung bakit may ganoong halimaw sa kailaliman ng kuweba at naghinalang may lihim na kamay sa likod ng insidente. Natagpuan nila ang isang singsing sa kamay ng isang mangangalakal na naroon sa pinangyarihan. Nang suriin ito ng dalubhasang salamangkero na si Okan, napag-alamang ito ay purong batong mahika mula sa imperyo ng mga druid. Napagtanto nila na nais silang udyukan ng imperyo sa digmaan upang makuha ang kayamanan ng kaharian, lalo na ang bantog na guho ng kuweba ng mga nawawala. Hindi makapaniwala si Rain na nawala nila ang tagapagligtas ng kanyang kapatid, si Prinsesa Lineberg, matapos nitong talunin ang halimaw gamit lamang ang simpleng espada. Kinabukasan, nagulat ang pangulo ng guild nang makitang buhay pa si Noor. Kumalat na sa buong kaharian ang balita tungkol sa insidente, at inakala niyang namatay si Noor nang mawala ito nang lumitaw ang halimaw. Sinabi ni Noor na may napansin siyang kainahinalang mga taong sumusunod sa kanya kaya agad siyang umuwi dahil sa pagod. Hindi alam ng Pangulo na siya ang pumatay sa halimaw at sinabi pa nitong wala siyang laban kahit naging A-rank adventurer ito noon. Nagkunwari si Noor na walang alam upang hindi mabunyag ang katotohanan. Inalok siya ng pinuno ng mas maayos na trabaho na may mas mataas na kita, ngunit nagulat siya nang makita si Lin na nasa likuran niya. Sinabi nitong kailangan siyang makausap. Nang ikwento niya ang kanyang mga kakayahan, napagtanto ni Noor na isa pala siyang especially iya at hiniling na mag-usap sila ng pribado. Ginamit ni Lin ang kanyang kakayahang maging hindi nakikita at pigilan ang tunog upang walang makarinig sa kanila. Nagpasalamat siya ng maayos sa pagligtas sa kanya at inanyayahan siyang makipagkita sa kanyang ama upang mabigyan ng gantimpala. Ngunit kontento na si Noor sa pasasalamat at ayaw tumanggap ng anumang kapalit. Dahil sa kanyang pagtanggi, naiyak si Lin at iginiit na hindi siya aalis hanggang Wusu hindi niya tinatanggap ang kanyang pasasalamat. Sa huli, pumayag si Noor na makipagkita sa kanyang ama. Dinala siya ni Lin sa palasyo, at namangha siya sa karangyan nito. Doon, sinalubong sila nina Enes at Gilbert na may pag-iingat. Sa bulwagan, nakipagkita siya kay Clays, na nagpasalamat sa pagligtas sa buhay ng kanyang anak at nag-alok ng lupa o pera. Tumanggi si Noor sa lahat ng ito. Sa halip, inialok ni Clays ang isang pambihirang espada na nakatago sa likod ng trono. Nang hawakan ito ni Noor, nagulat siya sa bigat nito, tanda na hindi ito karaniwang sandata. Tinanggap niya ito, at namangha ang lahat ng may taas niya ito gamit ang isang kamay. Pagkatapos, hiniling ni Clays na tulungan niyang maging mas malakas si Lin upang maprotektahan nito ang sarili. Ngunit sinabi niya na wala siyang maituturo kay Lin at dapat ito mismo ang magpas siya para sa sarili niya. Pagkatapos noon, umalis siya ng palasyo habang paulit-ulit na tinitingnan ang kanyang bagong espada at pakiramdam niya ay mahalaga talaga iyon, taliwas sa sinabi ni Clays. Nang mapansin niya ang laki ng talam, naisip pa niyang maaari niya itong gamitin balang araw sa paglilinis ng mga imburnal sa lansangan. Habang nasa looban siya ng palasyo, nakita niya si Ens na nakatayo sa likuran niya. Humingi ito ng kaunting oras upang makausap siya at nagpaumanhin sa hindi maayos nitong pagtrato kanina, sapagkat tungkulin ng mga bantay ng pamilya na protektahan ang bawat miyembro laban sa anumang panganib. Ipinakilala niya ang sarili bilang representante commander ng hukbong mandirigma ng pamilya Kla, na kilala sa bansag na banal na kalasag. Sinabi rin niya na mula ngayon ay tutulungan niya si Noor sa abot ng kanyang makakaya, dahil nagawa nito ang tungkulin na dapat sana ay siya ang tumyupad sa pagligtas kay Lin. Para kay Noor, tila pinalalaki lamang ng lahat ang pangyayari. Gayunpaman, binalaan siya ni Ens na huwag na niyang uulitin ang paraan ng pakikipag-usap niya kay Haring Clay sa harap ng iba. Nang makita niyang seryoso ito, nangako siyang hindi na mauulit ang ganoong asal. Pagkaalis ni Ens, nakita naman niya si Gilbert na naghihintay sa kabilang panig. Nagulat siya nang yayain siya nitong sumama sandali. Kahit nais na niyang umuwi, napilitan siyang sumama. Dinala siya ni Gilbert sa isang lugar ng pagsasanay kung saan ang ibang mga bantay ay nag-eensayo ng huwad na labanan. Naalala ni Noor ang mga panahong nagsasanay siya ng mag-isa sa ibabaw sa ibang paaralan, na walang kasamang kapareha. Naramdaman niyang ang pagsasanay na ito kasama si Gilbert ay isang ginintoang pagkakataon para sa isang nagsisimulang adventurer tulad niya. Pinili niyang harapin si Gilbert gamit ang kahoy na espada, at namangha ang lahat na naglakas loob siyang humarap dito ng harapan.
Nang magsimula ang laban, inatake siya ni Gilbert ngunit patuloy lamang siyang umiwas. Napansin niyang hindi ginagamit ni Gilbert ang buong lakas nito dahil hindi siya itinuturing na malakas na kalaban. Kaya humiling siya ng sandaling pahinga at sinabi rito na huwag siyang pagbigyan. Pagkatapos noon, inilabas ni Gilbert ang buong bilis at lakas ng kanyang pag-atake. Napansin ni Noor na tila sinasadya niyang iwanang bukas ang kanyang likod habang umiiwas, na para bang hinihikayat siyang umatake. Samantala, naiirita si Gilbert dahil hindi man lamang niya ito matamaan kahit isang beses. Sinubukan pa nitong linlangan siya sa pamamagitan ng pagbabago ng direksyon ng sibat habang nasa ere, ngunit nabigo pa rin. Hiniling ni Noor na dagdagan pa nito ang bilis ng pag-atake. Sa reaksyon ni Gilbert, napagtanto niyang ginagawa na nito ang lahat ng makakaya, at marahil siya na mismo ang mas lumakas dahil sa matagal na pagsasanay. Sa isang iglap, nagulat si Noor nang gamitin ni Gilbert ang Dragon Drive sa buong bilis. Gayunpaman, hindi pa rin siya natamaan, at labis na nagulat si Gilbert na hindi siya nagtagumpay kahit ibinuhos na niya ang lahat. Nang mapagtanto ni Noor kung gaano siya kalakas, inamin niyang talo siya at umalis sa lugar, na ikinagulat ng lahat. Naiwang tulala si Gilbert at naalala ang kanyang kabataan, kung kailan natuklasan niya ang talento sa paggamit ng sibat at naging tanyag sa kabiserang maharlika. Wala siyang kahirap-hirap noon sa pagdurog ng mga kalaban at kalaunan ay nagsimulang mainip, kaya naghanap siya ng mas malalakas na makakaharap. Iminungkahi ng kanyang guro na bumalik siya sa kanilang tahanan at maglingkod bilang bantay. Nagbalik siya sa kabisera at inialay ang oras sa pangangaso ng mga demonyo at pagtalo sa mga bagong sumasali sa hukbo, hanggang sa maramdaman niyang napapaligiran na lamang siya ng mahihina at napagod sa walang katapusang laban. Habang nakahiga siya sa kagubatan matapos gawaran ng isang parangal, nilapitan siya ni Sig at namangha sa kanyang lungkot kahit siya ay pinarangalan na.